Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Isa pong nakakagulat at nakakadismaya mga kababayan, no? Dahil sa, ewan ko ba kung ano na ba talagang nangyari sa bansang Pilipinas, no? Hindi ko malaman kung ano ba talaga ang mandato ng ating presidente ngayon na kung saan hindi pa nga tayo nakamove on doon sa PhilHealth, mga kababayan, kung saan napunta yung 60 billion na kinuha nila or kung saan napunta yon. Ngayon naman, isipin mo 117 billion. Mas dumoble. Itong kinuha nila galing dito sa PDIC, mga kababayan, or Philippine Deposit Insurance Corporation, na kung saan maapektuhan na naman itong mga kababayan natin na lalong-lalo dyan sa mga bangko. Isipin niyo po, pag once pumunta kayo ng mga bangko, may nakalagay po dyan, member PDIC. Di ba? Ibig sabihin, no, lahat ng bangko ay may guaranteed 500,000 na kung saan yan yung magsisilbing gwardya or proteksyon sa mga kababayan natin, mga depositors, para just in case po, no, sakali lamang mabankruptcy or mabangkarote ang isang bangko, mga kababayan, mayroon silang maibigay na insurance na kung saan kailangan umabot sa 215 billion na para ma-accommodate itong mga depositors natin dito sa mga bangko. Ang problema, mga bayan, ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan, lalong-lalo na to ngayon sa administrasyong Bongbong Marcos. Dahil ito ay GOCC or government-owned or controlled corporation. Hindi natin alam kung bakit, mga kabayan, ang target nila ay halos mga insurance. Isipin ninyo, PhilHealth, your partner in life, Philippine Health Insurance. Isipin nyo yun. No subsidy, kinuha pa yung 60 billion. Hindi natin alam kung saan talaga napunta. Ngayon naman, PDIC, 117 billion. Ano pa? O baka GSIS. GSIS dito, meron din 62.5 billion. Isa pa, SSS, 62.5 billion. Nasaan ang mga pera neto? Hindi natin alam, mga kababayan, kung ano na ba ang nangyayari. Saan na ba napunta ang pera ng bayan? Kung ano-ano ang mga ginagawa nilang investigasyon, impeachment kay VP Sara Duterte. 125 million, 650 million. Hindi nga umabot ng billion, samantalang sa kanila, hindi man lang nila masagot kung saan napunta itong mga billions o billions. Hindi natin alam kung nanakaw na, kung saan ba. Kasi wala mang talagang balita na yung kampante ang mga mamayang Pilipino. Isipin ninyo this year lang nagbenta tayo ng 129 billions. Pangalawa, PhilHealth, billions din. Maharlika Fund. Lagi natin tinatanong, nasaan ang 250 billion ng Maharlika Funds? GSIS, 62 billion. SSS, Land Bank, 62.5 billion. Lahat po yan is under po ng GOCC. Magtataka ka, halos lahat ng insurance, yun ang tinitira nila. Isipin mo, 117 billion, ilipat, kinuha ng Department of Finance sa pamumuno ni Ralph Recto, mga kababayan. Saan na yun napunta ngayon? Nasa National Treasury ba? O saan? Walang exact kung saan talaga napunta yung pera na yan. Isa pa, 500 billion, yung flood control. This year lang din yan nalaman natin. Ano pa? Yung 4.5 billion, 45 billion na confidential fund. Isipin nyo yun, ni BBM. Ang dami pong, minsan mapapaisip ka, ano ba? O masyado na bang kinakawawa ngayon ng administrasyon na to ang mga mamamayang Pilipino? Tapos ang lagi nilang ipinapakita na nagiging masama, itong mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte,
na binabanata nila at ipa-impeach nila kasama ang mga Makabayan Black. Nagsama-sama na nga itong walang kwentang administrasyon na to, walang kwentang mga congressman sa loob ng Kongreso, walang kwentang mga senador, hindi lahat. Nasaan ang pera ng taong bayan? Kinukuha ninyo, itatransfer ninyo, and hindi namin alam kung ano na ang nasusunod dyan. Saan napunta? Isipin mo, ang laki-laki na pera na to. Napakalaking pera. Pero bakit? Yan ang ipinapakita ninyo sa taong bayan. Administrasyong Bongbong Marcos. Marami na po ang nagpahayag ng kanilang mga open letter. Huwag nyo pong antayin na maging katotohanan yan pagdating ng susunod na taon. Dahil po, mayroon tayong nasagap na balita na may the big one. May malaking changes na mangyayari under sa iyong liderato sa bansang Pilipinas. Kitang-kita po ng taong bayan ang pagkadismaya, budget deliberation, approval. Diyan pa lang nakikita na natin kung ano ang purpose ninyo, kung bakit may mga ibang ahensya tinatapyasan ninyo, yung ibang ahensya na kumikita, kinukuha ninyo, tinatransfer ninyo. No? Hindi namin alam kung ito ba'y trabaho or ito'y plano kasi gagamitin ninyo pagdating sa 2025 election. Na which is, hindi po matatanggap yan ng taong bayan kasi pera ng taong bayan yan. Taxes ng taong bayan yan. Pinaghirapan ng taong bayan yan. Mag-contribute in every individuals as a Filipino citizen, lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers natin, mga bayani na malaki yung kontribusyon, ambag sa bansang Pilipinas para mas lumaki yung revenue, yung kita ng bansang Pilipinas. Pero bakit hindi nyo naman pera yan? Saan napunta at ano ang pinanggagamitan nyo dyan? Wala naman tayo nakitang malaking projects. Mga kababayan kong Pilipinas, dito natin makikita kung sino talaga ang totoong nagtatrabaho, ang totoong para sa masa, ang totoong para sa bayang Pilipinas, at ang totoong para sa ordinaryong mamamayan na kung saan hindi sana itong gobyerno natin ang masasandalan. Pero bakit billions o billions, mga kabayan, 4.5 billion sa confidential fund, lahat na po ginawa nila at ang Pilipino po ay talagang nakakadismaya itong ginagawa nila ngayon sa bansang Pilipinas. Kayo na lang po humusga, mga kabayan. No? Mahirap iisa-isahin. Kitang-kita na natin. Isang tanong lang, bakit nila inilipat yung 117 billion? Na kung saan hindi sila aware kung ano ang mangyayari sa isang bangko. Kung magkakaroon dyan ng whatever happen, masunog man yan, mabankrupt man yan, kung anong mangyari, sure ba kayo na mababayaran ninyo ang insurance? Pera yan ng taong bayan. Bakit ninyo kukunin? Walang karapatan ni sino para kunin ninyo ang pera ng taong bayan na which is hindi namin alam kung saan siya napunta. Hanggang dito na lamang, mga kabayan, no? Tayo po'y magmuni-muni, mag-isip pagdating sa halalan, nasa atin yung pagpapasya. Magandang umaga po sa lahat. Hanggang dito na lamang. And God bless us all, mga kababayan.